Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. Pero bago yan, nais ko lamang pong batiin ng happy birthday sa ating Dabarkads host na si Ryan Agoncillo. And kanina nga po ang TBJ ay bumati na rin kay Ryan Agoncillo at eto nga po at may pa-poster sila para po kay Dabarkads Ryan. So sana present po siya sa Itbulaga mamaya. Samantalang ang TV5 po ay malapit ng mag-air sa Iligan City. Sabi nga dito ni LM Entertainment, pakipalo ang kanyang page sa mga hindi pa po nakakapalo. The long waits is over. Iliganons, are you ready? TV5 is now on air in Iligan City on Channel 36 as well as shows from RPTV and One Sports. Get ready for new sport entertainment and public service all for free. So, unti-unti na pong nag-e-expand, no? At napupuno na ng TV5 ang buong bansa. And hopefully, masakop na rin po ang iba't ibang kasulok-sulukan ng ating mga probinsya dito po sa ating bansa para lahat ay makapanood ng programa po ng TV5. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa pinost ni Tito Sotto sa kanyang Facebook account. Sabi niya, mapagpalayang araw ng kagitingan mga kababayan. Atin pong ginugunita ang araw na ito upang bigyan daw po ng pinakamataas na paggalang ang bawat sundalong Pilipino na sa pilitang sumuong sa Bataan Death March noong April 9 to 17, 1942 sa kamay ng kolonyalismong Hapon. Magsilbi po sanang paalala ang araw na ito ng sakripisyo at paghihirap ng ating kapwa Pilipino noon at ngayon upang ipaglaban ang kalayaan ng ating inang bayan. Naway maging inspirasyon din po ang ating kasaysayan sa paghahanap ng pagkakataon upang tayo'y makapagsilbi sa bayan at magpalaganap ng kabutihan. Mabuhay daw po ang Pilipino, mabuhay ang bayang Pilipinas. Yan po ang binitawang statement ni Tito Sotto. Kasabay niyan ang kanyang Facebook story. Kuha ito sa Bambang Nueva Vizcaya na kung saan, sabi nga dito, solid Dabarkads daw po itong nasa picture. Dahil talagang suot pa daw yung t-shirt noong kampanya ng BP noong 2022. Salamat daw po, and nakalagay din siya itong poster po ni Tito Sotto sa sasakyan po nitong netizen na nasa picture. So talagang marami pong nagmamahal dito kay Tito Sotto kahit saan mang panig po ng ating bansa. Next topic naman, pag-usapan natin itong binahagi po ni Raisa May Dizon na video sa kanyang Facebook page, no? And tinag niya po dito ang Team Raisa kung saan ay doon po sila nagpo-post ng video ng kanyang mommy. Sabi dito sa caption, hindi naman po halata na ang favorite niya ay paksiw. Said na Said. At kung inyong makikita at mapapansin mga kadabarkads, sa kawali na po kumain itong si Raisa May Dizon at nakakamay siya. So pinanood ko po ang video na to mga kadabarkads. And nakita ko talaga na favorite talaga ni Raisa May kasi maging yung ulo mga kadabarkads, kinakain po ni Raisa May. Nagulat na nga lang ako na wala na yung ulo ng isda, yun pala kinain niya na. Di ba may tinik po yun mga kadabarkads? Pero para kay Raisa, talagang kinain niya talaga. Nakakatuwa lang si Raisa May dahil kahit na talagang mayaman na po siya, asensado na yung pamilya niya, talagang napaka down to earth pa rin. Makikita at mapapansin niyo po yan sa lifestyle nilang magpapamilya. And maging mismong si Raisa May mga kadabarkads, napakabait po na bata niyan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang daming bashers na galit po sa kanya. Gayong wala namang ginagawa si Raisa May. 'Di ba, nagpapasaya lamang siya ng tao. And syempre, wala silang ikakagalit kay Raisa May. Dahil mabait na bata po yan. Ito yung batang ni minsan hindi po lumaki ang ulo. Simple,
humble at talagang napaka down to earth. Kaya sana ay magkaroon po ng endorsement, no, itong si Raisa May. Sana may kumuha po sa kanyang malaking brand nang sa ganon, 'di ba? Malaking tulong din po 'yun sa family ni Raisa May Dizon. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa napanood ko pong video. Tungkol ito kay Boss Joey De Leon sa binigay niya pong painting sa isa sa mga OG Dabber Cats na talaga namang nakasama po nila mag-host. Dito po sa Itbulaga nung time na sila ay nasa GMA 7 pa. Itong tinutukoy nating Dabber Cats, OG Dabber Cats na to mga ka-Dabber Cats, ay yung inoperan po ng mga halusos. May mga balita kasi na lumabas nun eh. Inoperan di umano ng mga halusos na mag-host, no, dito po sa Tahanang Pinakamasaya ba yun? Ng time na meron pang Tahanang Pinakamasaya. Alam niyo po ang sinabi nun, hindi na daw po kaya ng schedule niya, mayroon na daw po siyang pinagkakabalahan pa. So kung isisingit nga naman yung Tahanang Pinakamasaya, ay baka hindi niya kayanin. So yun po yung way niya ng pagtanggi na hindi niya magagampanan yan. Bilang respeto syempre sa mga nakasama niya po sa Itbulaga at mga Dabber Cats natin na sila Tito Vic and Joey. So ngayon, sino ba ang tinutukoy natin na OG Dabber Cats? Walang iba kundi po si Michael B. or si Bitoy. Napanood nga natin mga ka-Dabber Cats na binigyan po pala siya ng painting nitong si Boss Joey De Leon nung birthday niya. Inimbitahan niya po si Boss Joey De Leon ng dinner sa bahay niya and binigyan po siya ng painting. Ayan po ang binigay mga ka-Dabber Cats. And may isa pa mga ka-Dabber Cats na binigay kay Bitoy. Di ko alam kung binili to or binigay ni Boss Joey De Leon. Pero during pandemic daw po ito mga ka-Dabber Cats. Sabi po ni Bitoy, nagandahan daw siya sa gawa ni Boss Joey De Leon kaya tinanong niya daw si Jaco De Leon kung pinagbebenta daw po ni Boss Joey De Leon yung painting na yon. So hindi ko alam kung binili, pinabayaran ba or binigay na lang ni Boss Joey. Siguro binigay na lang yun mga ka-Dabber Cats. Gandang-ganda po si Bitoy sa mga painting ni Boss Joey De Leon. And nakakatuwa lang mga ka-Dabber Cats dahil kahit na nasa ibang channel po itong si Mr. Bitoy or si Mr. Michael V, talaga namang andun pa rin po yung samahan nila ng Tito Vic and Joey. Si Dabber Cats Bitoy po talaga yung taong marunong pong tumanaw ng utang na loob and syempre ng pinagsamahan. Pag alam niya daw pong merong mayuyurakan, may matatapakan, hindi niya po yan papatusin. Nakakatuwa lang talaga itong si Bitoy dahil talagang maituturing siyang isang OG Dabber Cats na kahit nasa malaking network, hindi niya po pinatos yung offer na binibigay sa kanya noon. Kaya naman love na love po siya ng mga OG Dabber Cats din natin na Tito Vic and Joey.